programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Narinig akong yabag, papuntang doon sa gitna. Doon sa line na pinagsarahan namin ng makina, tumunog uli, gumalaw uli. Wala yung spirit ko sa katawan. Kung ang masamang espiritu ay nasa trabahong pinapasukan mo, kayanin mo pa rin kaya magtrabaho? Isa na namang makapanindig balahibo ang pag-uusapan natin ngayong gabi dito sa mga kwento ng dilim. Si Charlie, magpakilala po muna tayo. Kayo po muna. Okay, I'm Mary Cuevas and I'm an intuitive wellness coach. Wow. And I'm from Mandaluyong City. And I'm 50 years old. Coach. Ano pong ginagawa ng intuitive wellness? Kinumbine ko kasing feng shui and then yung panggagamot. So, pinag-combine ko siya. And then at the same time, sa panggagamot. As in, panggagamot po ng illness, gano'n? Yes, yung mga sapi, ganyan. Kahit sapi, kaya. Kayo po? Ako po si Amelie Bendoy Antipolo. Taga-Antipolo, online seller. Tapos nag-guide din po ako ng panggagamot. Pero hindi ako nanggagamot kasi yung physical, weak. Hindi pwedeng manggamot. So, guide lang tayo. May ganun po. Yung may pinipili lang kung sino yung pwedeng maggamot. Kasi ma'am, pag yung katawan lupa mo is weak, babalik sa'yo yung ginamot mo. Kumbaga, gagaling siya, pero yung karamdaman niya sa'yo mapupunta. Dapat healthy, physical, tsaka spiritual. Since may experience po kayo pareho sa panggagamot, may third eye po kayo? Third eye, actually, lahat tayo meron. It's just that we have different levels. May levels? May levels siya. So, hindi po totoo na yung iba sara, yung iba bukas? Yeah, hindi din kasi pwedeng isara yun. It's just a state of consciousness pag sinabi mong sinara mo yung third eye. Kasi kung isasara mo yung third eye na literal, wala kang pakiramdam, wala kang kilabo, wala kang intuition. Okay. Since lahat ng tao may intuition, lahat may third eye talaga. Kayo po, may third eye po kayo? Paramdam lang, ayoko makakita. Kasi dalawa kasi ang muli ng manggagamot. Isang binigay, tapos isang inaral. Okay. Yung calling ko kasi is 12 years old lang ako. So, takot ako. Kaya, hindi ko siya tinanggap. Bawal ka manggamot kapag hindi mo tinanggap na yung binigay sa'yo. Okay. Kapag nireject mo yung Kasi nasa... Nung nagka-calling po kayo, paano po yung calling? Yung kamay ko, mainit. Alam mo yung pag humawa ka ng tubig, umuusok siya. Wow! Ganun. Wow! Galing sa kamay niyo yung init. Kasi nasa bloodline namin ng peculiar. Ang galing! Kayo po muna, Miss Amelie, yung magkwento ng mga nakakatakot yung na-experience. Yung na-experience ko po sa pabrika, sa Taytay. Bago siya. Bali, yung linya po doon is 12 line siya. Kaya linya, payo kasi po siya. Ano siya, damit, short, jacket, pajama.
Yung una po, wala pang shifting. Pag may OT, hanggang alas 8 ka. Opo. Tapos, pag wala kang OT, 4 ka lang. Okay. Yung tatapat po ng line namin, may OT sila. Ano lang po ako noon, manual pa lang kasi bago pa lang ako yung nagmamarking, nagtitrim, gano'n nagbibigay ng gawa sa sewer. Opo. Tapos may nagpaalam na hindi naman halatang buntis siya eh. Ah, buntis po. Nabuntis siya. Okay. Ate, baka pwede mag-CR saglit lang. Hindi mo pa break. Kahit 5 minuto lang ate, ihi lang. Hindi mo pa break. Umupo ka lang dyan. Magantay ka na lang. Malapit na rin. Sige na ate, saglit lang talaga. Malapit na rin. Magantay ka na lang dyan. Ate, saglit lang ah. Ano ba nangyayari doon? Ewan ko ba? Alam mo, lagi siyang ganyan. Kasi di ba nasa harapan ko siya? Lagi siyang balisa, di ba? Oo. Punta siya ng CR. Tapos pag hinanap siya ng bisor kasi ang tagal niya na maubos na yung tambak niya doon sa kasunudan. Kailangan na Pinatawag na. Pagdating po doon, ang niya, namumutla siya. Namumutla siya. Uy, saan ka ba nang galing? Hinahanap ka na ni boss. Sorry, hindi na ako mag-overtime. Masama pa kaya. Hinahanap ka na nga ni boss. Uuwi na ako. Ngayon, nagpaalam siya sa line leader niya, sa bisor niya. Hindi siya mag-OT, hanggang 4 lang siya. Kasi namumutla na siya eh. Eh di nung magsisiyar na yung sumunod sa kanya. Siyempre po, ipa-flash. Ang tagal lumago. Tapos nung sinilip niya, may nakitang ulo ng titos ba? Ah, so mukhang galing sa kanya. Oo. Opo. Nung makita noong sumunod sa kanya yon, edi tumawag po sa management. Oo. Tiningnan nila. Oo. Tapos kinabukasan po, hindi na pumasok yung Ah, yung buntis. Oo, So, kaya- gaano kakalaki ho yung baby? parang 5 months lang po. Kasi hindi naman namin nakita kasi Oo. busy nga po kami. Pero di ba ayaw na niya lumubog sa inidoro? So, ibig sabihin malaki na. Tapos po hindi na nga siya pumasok. Doon na po talaga nila nalaman na galing talaga sa kanya. Siguro daw po, nung umaga pa lang, uminom na siya ng gamot. Tapos doon na niya kailangan malabas. Oo, doon na po mismo siya na datnan. Doon na talaga. Kasi akala niya wala pa siyang OT. Oo. Eh, biglaan. Nag-rush kasi ng gawa. Ano pong sabi ng management sa pabrika? Anong ginawa nila? Tinanggal lang nila yung fetus kasi babaw syempre yung Opo. Tapos pinalibing na lang nila. Tapos wala na silang connect dun sa babae. Hindi na rin siya bumalik. Opo. Ganun. Tapos, kamusta na po yung pabrika simula nung nangyari yun? Nung mula nung mangyari yun, doon nag-umpisa na po yung mga paramdam. Ilang years ago po yun? 4 years. 4 Bago years ako ago. nakabalik. Pag 5 months and 3 weeks po, yung ganun lang kasi yung kontrata ko. Nung sumunod na pong balik ko, sariling experience ko na po. Pag bumabalik po kasi ako panggabi, kasi alam niyo naman, pag panggabi ka, may night differential, Mas madaming dagdag. Kasi kailangan natin Oo. yun eh. So, yun po. Nag-CR ako ang mga bandang 1. AM. Oo, madaling Opo. araw.
Pag ganun po, hindi ako nagpapasama kasi hindi naman ako masyadong matatakotin. Pero nung pagbalik ko, nagtataka ako kasi bakit pag si CR sila, may kasama, dalawa-dalawa. Pero ako hindi po. E di, yung CR po namin is pinakadulo. Bali, bago na po itong building Bagong building siya. Ang line niya po is hanggang 24 dito, bali 30 lahat-lahat kung bibilangin. E di dulong-dulo. Kasi 12 line ako, sa 12 line ako. E di ang layo po ng lalakarin ko. Ngayon po nag-CR ako. Ang haba ng CR namin. Pero dito ako sa dulo, sa mismong pintuan. Doon sa pintuan na yon, ako lang mag-isa wala eh. Kasi bukas po lahat talaga nung pinto ng CR. Kasi alam mo, pag may tao, nakasara. Opo. Edi, CR po ako. Yung pintuan po ng CR namin is may makakapal na plastic. Alam niyo po yung kapag meet ang product. Kasi aircon. Kapag hinawi mo po yun ng ganon, tutunog pag may tao. Okay. Edi, nakaupo na po ako. Hindi pa ako nagbubukas ng gripo. May narinig akong yabag, papuntang doon sa gitna. Pagdating doon sa gitna, ang mabigat eh, kaya alam mo tao. Di, pinakinggan ko. Hindi pa ako nag-ano ng tubig. Bumuwas yung tubig. Ngayon, ang sinunod kong pakinggan, yung bubukas yung pinto. Hindi pinto, ma'am, yung plastic. Yung plastic kasi na tapos na siya niya. Opo. Tapos na siya kasi ano na siya ng tubig eh. Oo. E di yun, inaantay ko yun. Halos 5 minutes wala talaga. Ako? Hanggang sa lumabas ako, wala talagang lumalabas. So, nag-flash lang siya, gano'n? Opo. Tao po? Tao po? May nagpaparamdam nga daw doon. Kasi yung makina na inupuan na yon, kinamatayan ng isang buntis.